Ating balikan ang istorya ng isang sikat na basketball player sa PBA noong 1980s, isang hinangaan at tinitingalang action star sa pelikula, at isang makapangyarihang mambabatas sa kamera. Sinong mag-aakala na ang lalaking nasa rurok ng tagumpay, mayaman at tinitingala ng milyon-milyong Pilipino ay hahantong sa isang madilim, masikip at mabangis na selda sa New Bilibid Prison. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Michelle Gumabaw, o mas kilala ng publiko sa pangalang Dennis Roldan. Ang lalaking nagkaroon ng lahat ang tinaguriang triple threat ng bansa dahil sa pagsasabay ng sports, showbiz at politika. Ngunit ang kanyang marangyang mundo ay tuluyang gumuho dahil sa isang napakabigat na krimen, ang kidnapping for ransom ng isang 3 taong gulang na bata. Paano nga ba naging utak ng isang malaking kidnap syndicate ang isang sikat na personalidad? Ano ang nakatagong ebidensya na nagpabagsak sa kanya sa kabila ng kanyang kapangyarihan? At paano niya binubuo ngayon ang hatol na habang buhay na pagkabilanggo? Pero bago ang lahat, balikan natin noong dekada 80. Kilala siya bilang isang matikas na basketballista. Naglaro siya sa Philippine Basketball Association o PBA para sa mga sikat na kupunan tulad ng Jelvis Jean at ang maalamat na Ginebra San Miguel. Dahil sa kanyang tikas at lakas ng dating, kaya madali lang para sa kanya na pasukin ang mundo ng showbiz. Naging bida siya sa mga malalaking action movies tulad ng Salome at Paradise Inn. Dahil sa kanyang umaapaw na kasikatan, pinasok din niya ang mundo ng politika. Noong 1988, naging Quezon City Councilor siya at noong 1992 ay tuluyan siyang nahalal bilang congressman ng 3 distrito ng Quezon City. Bukod dito, siya rin ang ama ng mga kilalang personalidad ngayon na sina Marco Gumabaw na isang sikat na aktor at Michelle Gumabaw na isang sikat na volleyball star at beauty queen. Sa madaling salita, perpekto ang buhay ng pamilya Gumabaw. Hawak nila ang impluensya, pera at pagmamahal ng masa. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa harap ng kamera, may isang madilim na sekretong unti-unting nabubuo. February 9, 2005, nabatid na ang isang 3 taong gulang na Filipino-Chinese na bata na nagngangalang Kenshi Yu kasama ang kanyang yaya ay naglalakad sa bahagi ng Ortigas Center sa Pasig City. Patungo sana sa kanyang eskwelahan, ngunit biglang huminto ang isang sasakyan. Mabilis na bumaba ang ilang armadong kalalakihan sa pilitang kinuha umano ang bata at mabilis na tumakas ang naturang sasakyan. Dito na nagsimula ang kalbaryo ng pamilya Yu. Ilang oras matapos ang pagdukot, nakatanggap ng tawag ang ina ng bata na si Jenny Yu, ang isang boses na seryoso at nagbabanta. Ang demand ay ransom. Ayon pa ay 250 milyong piso ang kapalit ng buhay ng bata. Dahil hindi kayang bayaran ng pamilya ang ganoon kalaking halaga, nakiusap ang ina sa pamamagitan ng mga text message. Ibinaba ng mga kidnapper ang ransom sa halagang 10 milyong piso. Ngunit lingid sa kalaman ng mga kriminal, hindi lang pala pamilya ang kausap nila. Nakaalerto na rin pala ang mga piling ahente ng gobyerno. Pumasok sa eksena ang PASER o ang Police Anti-Crime Emergency Response. Ginamit ng mga otoridad ang makabagong teknolohiya upang i-trace kung saan nanggagaling ang mga tawag at text. At matapos ang 11 araw ng matinding paghahanap, noong February 20, 2005, sinalakay ng PASER ang isang safe house sa Harvard Street sa Cubao, Quezon City. Ligtas na na-rescue ang batang si Kenshi Yu. Naaresto ang mga tauhan sa loob ng safe house tulad nina Adrian Domingo at Rowena San Andres. Ngunit ang mas ikinagulat ng mga pulis nang magsalita ang mga nahuling sospek. Iisang pangalan lang ang itinuro nilang Big Boss o utak ng operasyon, ang dating PBA player at mambabatas na si Dennis Roldan. Noong February 21, 2025, niyanig ang buong Pilipinas. Sinalakay ng mga armadong pulis ang tahanan ni Dennis Roldan. Sa isang interview kay Marco Gumabaw na noong panahong yon ay bata pa, binalasubas at sinira ng mga pulis ang mga pinto ng kanilang bahay gamit ang mga pambasag ng pinto. Nakita ng kanyang pamilya kung paano pinasuko at pinusasan ang dating sikat na aktor at basketballista. Ngunit paano nga ba nasangkot si Dennis Roldan sa pamilya ng bata? Dito lumabas ang pangalan ng isang babae. Si Susit Wang ay naging kasintahan di umano'y lover ni Dennis Roldan noong panahong yon. At ang mas matindi pa rito, si Susit ay malapit na kaibigan mismo ng ina ng biktima
na si Jenny Yu. Ayon sa ulat, siya ang nagbigay ng impormasyon, nagmanman at nag-set up sa bata dahil alam niyang may salapi ang pamilya nito. Hanggang sa kasalukuyan, si Susit Wang ay nananatiling at large o nagtatago sa batas at pinaniniwala ang nakatakas na palabas ng bansa. Depensa naman ni Dennis Roldan, inosente siya. Sinabi niyang napagkamalan lang siya at gawa-gawa lang ang mga ebidensya upang pagtakpan ang kanilang mga pagkakamali. Dahil sa kakulangan umano ng matibay na ebidensya noong una, nagawa ni Roldan na makapagpiyansa ng 500,000 pesos noong July 2006. Dahilan upang pansamantala siyang makalaya. Sa kanyang paglaya, nagbago ang kanyang imahe. Naging isang aktibong Christian pastor siya sa Jesus Christ the Life Giver Ministry. Marami ang naniwala na siya ay nagbago na at ang kaso ay unti-unting nabaon sa limot ng publiko. Ngunit ang hustisya sa Pilipinas, bagaman mabagal minsan, ay may matalas na pangil. Tumagal ng 9 na taon ang paglilitis. Umabot sa 5 magkakaibang hukom ang humawak sa kaso dahil ang 4 ay nag-inhibit o umayaw dahil sa bigat ng impluensya ng akusado. Ngunit 2 napakatinding ebidensya ang hindi natibag ng depensa. Ang testimonya ng biktima noong 2008, ang batang si Kenshi Yu na 6 na taong gulang na noon ay buong tapang na tumayo sa korte. Tiningnan niya si Dennis Roldan at positibo itong itinuro bilang ang lalaking kumuha sa kanya at tinawag ng mga kasama nito na Big Boss. Ang digital footprint, isang testigo mula sa isang telecommunications company, ang nagpakita ng record ng mga text messages at tawag. Ang mismong cellphone ni Dennis Roldan ay naglalaman ng mga mensahe mula sa ina ng biktima na nagmamakaawang ibaba ang ransom money. Noong August 26, 2014, dumating ang araw ng paghuhukom. Sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167, binasa ni Judge Rolando Mislang ang hatol. Hinatulan si Dennis Roldan ng parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Walang nagawa ang kanyang kasikatan, walang nagawa ang kanyang pera. Mula sa air condition na silid ng korte, diretso siyang dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Noong taong 2018, tuluyan pang pinagtibay ng Court of Appeals ang sentensyang ito nang nagwakas sa anumang pag-asa niyang makalaya. Ngayon, si Dennis Roldan ay matanda na sa loob ng bilangguan. Mula sa pagiging sikat na PBA player, tinitingalang action star at iginagalang na mambabatas. Ang kanyang pangalan ay habang buhay ng nakatatak sa kasaysayan ng bansa bilang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kriminal. Bagamat nagsisilbi siyang pastor sa loob ng piitan para sa mga kapwa niya bilanggo, ang batas ng tao ay kailangan niyang pagbayaran. Isang malaking paalala na anuman ang iyong katayuan sa buhay, sikat ka man, mayaman o makapangyarihan, kapag ikaw ay gumawa ng krimen at nagdulot ng sakit sa kapwa, darating at darating ang araw na sisingilin ka ng tadhana. Kamusta na kaya ngayon ang buhay ni Dennis Roldan sa loob ng mahabang panahon sa malamig na bilangguan? Karapat-dapat ba ang hatol sa kanya o naniniwala kayong nagbago na siya? Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pong palaging pagsubaybay at panunood sa ating mga video.